Mapagpalang araw sa inyong lahat. Wow, Philippines, ang ating reaction for the day. Paano nga ba natin kinupkop ang mga White Russian noon, ano? At yan ang ating mga lalaman dito. Pakikinggan natin, panoorin natin. Please comment down below kayo, like and subscribe. Dahil hanggang ngayon ay ganun pa rin, ano? Nagkukupkup pa rin tayo ng mga refugee. Dahil yun na nga ang nasa batas talaga na kailangan natin tumulong sa mga ibang mga lahi. Yan ang ating mapapakinggan ngayon. Please po, support nyo ang aking channel, subscribe nyo po. Yan, maraming salamat. Ilang taon na, nung matapos ang World War II, may 6,000 na White Russian ang humingi ng tulong sa international community. Kaso sa kasamang palad, hindi sila pinansin ng iba't ibang bansa. Yun. Pero mayroong isang bansa sa Asia ang tumugol sa panawagan ng mga White Russian. At ito ang bansang Pilipinas. Wow. Ang tanong natin, bakit humingi ng tulong ang mga White Russian? At bakit ang Pilipinas ang nagbukas ng pinto para sa kanila? Bago natin umpisan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan. At huwag mong kalimutan, i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Yan ang pakikinggan natin ngayon. Dito natin, ano, baka maka-copyright tayo dyan, ano. Ito na. Designated na color na kumalaban sa Bolshevik ay kulay puti naman. Kaya tinawag silang White Russian. Noong pinatalsik na ng mga komunista ang Tsarist autocracy, ay maraming White Russian ang tumakas at pumunta sa iba't ibang bansa. Ang karamihan sa mga White Russian ay pumunta sa China bago pa man pumutok ang World War II. Grabe, ito totoo to. Maraming White Russian ang nakasurvive ng World War II. Pero ang kinakatakutan ng mga White Russian ay nangyari sa China. Dahil ang Communist Party sa pamumuno ni Mao Zedong ay naging matagumpay sa China. Marami sa mga White Russian ang hinuli at pinabalik sa Russia. Ang iba ay in-execute nung makabalik sa Russia. Grabe, no? Kaya sa sobrang kaba ng mga White Russian, humingi sila ng tulong sa International Refugee Organization para makatakas sila sa China at maging temporary refugee sa ibang bansa. Nagmamakaawa sila na iligtas sila sa kamay ng China at ng Russia. Kaya nag-appeal ang IRO sa iba't ibang bansa para Wait lang tulungan. nga, komento natin dito, ano. Yun nga eh. Paano maging kakampi ng China ang Russia dahil noon nga ay talagang ang mga Chinese ay pinapauwi rin nila at pinapabalik din nila ang mga White Russians doon mismo sa Russia, no? Dahil komunista nga ang China eh, no? Sana nga kinupkop nila, kaya lang pinaalis din nila. At yung ibang mga Russian na bumalik sa Russia na execute na po, no? At yun, humingi sila ng tulong. Yung iba napunta sa Pilipinas. Diba? At tulungan ng 6,000 na White Russian. Noong panahon na yun, katatapos pa lang ng World War II. Kaya ang bawat bansa ay busy sa pagre-rehabilitate ng kanilang mga bansa. Maraming mga bansa ang hindi binuksan ng pinto sa 6,000 na White Russian. Walang interesado na masangkot sa away politika ng China at ng Russia. Pero mayroong isang bansa sa Asia ang tumugol sa panawagan. At ito ang bansang Pilipinas. Yun. Sa pamumuno ni Pangulong LP Quirino. Video Quirino. Kahit nung panahon na yon, lugmok pa sa kahirapan ng bansa dahil sa World War II. Bukas loob na Grabe, sinabi ni Pangulong LP Quirino, kailangan natin tanggapin ang mga taong ito dahil kailangan nila ng tulong natin. Tuwang-tuwa mga White Russian nung malaman nila na bukas palad silang tinanggap ng Pilipinas. Kaya noong February 26, 1949, nag-umpisa na silang tumakas mula sa China. Grabe, no? Ang iba ay sumakay ng barko at sila inaabot ng 6 na araw. Ang may pera naman ay sumakay ng eroplano at inaabot lang sila ng ilang oras lang. Grabe, no? Ang bitbit lang nila ay mga damit lang nila at konting pera. Noong nasa himpapawitan ng Pilipinas ang eroplano, sumilip sila sa bintana at nagulat sila sa asul na karagatan ng Pilipinas. Wow. Gandang-ganda sila sa mga islang nakikita nila. Kaya mas naging excited pa sila tumira ng Pilipinas. Ang inilaan na lugar ng Pangulong LP Quirino na para gawing refugee camp ng mga White Russian Yun. ay ang hospital structure na ginawa pa ng mga Amerikano noong World War II. Kaya, Sa Tubabaw, giwang Eastern Samar. Pero sa kasamaang hospital pala palad, yun. pagdating ng mga Russian sa Tubabaw, ang hospital pala na ginawa ng mga Amerikano ay nasira na pala noong World War II. Medyo nalungkot sila. Pero hindi sila nasiraan ng loob. Bagkus nagpapasalamat pa sila sa Pilipinas Yes. dahil nailigtas sila sa kamay ng mga komunista. Yes. Kaya ang ginawa nila, nagtayo na lang sila ng mga tent at dito muna sila tumira. Medyo nahirapan sila nung una dahil sanay sila sa marangyang pamumuhay sa syudad sa China. Pero sa isip nila, mabuti na ito kaysa mga anib naman ang buhay nila. Ayan. Binubuo ng mga iba't ibang professional ang mga White Russians, Kita mo? katulad na lamang ng mga engineer, architect, teacher, lawyer, doktor at kung ano-ano pa. Kaya ang mga electrical engineer ang nagplano kung paano sila magkakaroon ng kuryente sa refugee camp nila. Sa tulong na rin ng mga taga-Samar at local government.
Pinagtatanggal din nila ang mga matataas na talahib. Pinatag din nila ang mga lupa at pumutol sila ng mga puno para gumawa ng mga bahay. Ang mga kabataan naman ay nag-e-enjoy na lumalangoy sa dagat ng Samar. Akin mo, no? Hindi mo sila makikitaan ng kalungkutan dahil Samar, feeling nila nagbabakasyon lang sila sa malaparaisong isla ng Tubabaw, Eastern Samar. Akin mo. Nagtayo din sila ng police station para mapanatili ang peace and order sa kampo. Grabe, no? Nagtipon-tipon din ng mga engineer na Russians at nagtulong-tulong sila para gumawa ng maliit na dam. Ito ang magsusupply ng tubig sa bawat kabahayan sa kampo. Ang mga kababaihan naman ang nakatoka sa paggawa ng pagkain. Pumupunta sila sa kabundukan para maghanap ng mga rekado. Yung iba naman ay pumupunta sa bawat bahay ng mga Pilipino para makiusap na makahingi ng mga sangkap. Hindi naman nag-aalinlangan ang mga taga-Samar at buong puso nila tinulungan ang mga White Russians. Diba? Yung ibang Russian naman ay nagtrabaho sa Samar. Oh, yan, narinig nyo ha, kung kayo ay mga Russian at nakakaintindi kayo ng Tagalog, ito po ay isang halimbawa na kayo ay kinupkop ng mga Pilipino noon na dapat sana ipakita nyo sa mga Pilipino ngayon na kayo ay inalagaan at talagang binigyan pa ng opportunity na gumanda ang pamumuhay. Ayun sabi nga na nagkakagulo ngayon ang China at saka yung Pilipinas. Narinig ko dun sa isang video no, na sabi dun sa nakalagay sa caption na ang Pilipinas, sabi ng Russia, huwag galawin ng China. Ewan ko na kung totoo yan ha. Pero syempre, dahil sa utang na loob nga ng Russia ito, dapat sana makita niya itong mga nangyayari na ito no, at malaman niya na yung mga kalahi niya noon ay tinulungan ng gobyerno ng Pilipinas. Oh, yan at dahil sa nagkakagulo nga ngayon sa West Philippine Sea, ang China at saka yung Pilipinas, dapat sana ang Russia ay tumulong din sa atin, no? Tumulong din sa atin sa utang na loob niya, no? Sa utang na loob niya na kinupkop ang kanyang mamamayan noon. Yan dapat ang nasa isip ng mga government ng Russia na tinulungan ang mga kababayan niya noon. Kaya may pera sila nakukuha. Bumili din sila ng mga sisiw para palakihin ito Ayun oh. at paramihin ang mga ito. May mga dumadating din ng mga donations sa iba't ibang organisasyon, kaya sagana White Russia sa pagkain. Nagtayo din sila ng health center at dumuduty dito ang mga Russian na doktor at nurses. Wow. Nagtayo din sila ng isang school para sa mga anak ng mga Russian. Ang mga magagaling na Russian teacher ang nagturo sa mga bata. Nagtayo din sila ng simbahan sa gitna ng kampo. At tuwing linggo, nagsisimba sila sa pamumuno ni Bishop John. Si Bishop John ang namamahala ng orphanage, simbahan at spiritual advisor nila mula pa nung nasa China sila. Isang araw, bumisita si Pangulong Elpidio Quirino sa Tubabaw para tingnan ang kalagayan ng mga White Russian. Tubabaw Island. Naghanda ang mga White Russian na akala mo malaking piyesta. Nag-organize sila ng mga music band Grabe, at no? painting si Elpidio Quirino. Ito ang maliit nilang paraan para ipakita kay Pangulong Elpidio Quirino ang pasasalamat nila Yes. dahil binuksan sa kanila ang pintuan ng Pilipinas. Habang naglalakad si Pangulong Quirino sa Dami kampo, nila, no? 6,000. binibigyan siya ng mga White Russian ng mga thank you letter. Nag-iiyakan pang ibang mga White Russian habang lumalapit sa Pangulo. Pagkatapos bumisita ni Pangulong Quirino sa Eastern Samar, nakiusap siya sa International Refugee Organization na gumawa ng pangmatagalang solusyon sa problema ng mga White Russian. Dahil ang pagtanggap niya sa mga ito ay temporary solution lang. Kaya ang ginawa ng IRO ay kinuusap nila ang Canada, Australia, Amerika, France, Belgium, Germany at iba pang mga bansa. Ang pakiusap ng Refugee Organization na bigyan ng asylum ang mga White Russian. Kaso ang problema nila ay ang Amerika. Dahil ayon sa batas ng Amerika, hindi sila pwede mag-grant ng asylum sa mga tao nang galing sa bansang kumakalaban sa Amerika. Ayun. Ang Russia kasi ay hindi in good terms sa Amerika. Tama. Ang ibang mga Magkalaban bansa yan noon. naman ay ayaw talaga nilang tanggapin Magkalaban kasi noon ang Russia at saka yung Amerika. Kaya lang natalo ang Russia doon sa digmaan na yun. Ano? At dala-dala ng sakit ng kalooban ng Amerika na yung mga refugee na galing sa Russia mismo mga mamamayan ay hindi nila tatanggapin. Pero, di ba dapat wala namang pakialam yung mga mamamayan dyan sa mga awayan ng digmaan ng mga namumuno. Kasi mamamayan yan, wala namang alam yan eh. Dapat sana no tinanggap. Kaya lang hindi naman natin hawak talaga ang kanilang mga pag-decide kung ano ang kanilang masasabi dyan. Pero sa ngayon, ay sa tingin ko okay naman na at natutulungan na nga natin ditong refugee dahil sa pamamagitan din ng mga ganyang tawag dito yung pakikiusap sa Amerikano na yung mga ibang refugee ay pwede sa Pilipinas. Kasi kasama din naman sa kasunduan niya na ang Pilipinas ay magtatanggap ng mga refugee, di ba? Hanggang ngayon. tanggapin ang 6,000 na White Russian. Grabe, Kaya dami. pansamantala na malagi muna sila sa Eastern Samar habang patuloy ang pakikipag-usap sa ibang bansa.
Kaya ang ginawa ni Bishop John, umalis siya ng Tubabaw at lumipad siya papuntang Amerika. Grabe. Ang ginawa niya ay umupo siya sa gilid ng building ng Congress at walang ginawa kundi magdasal sa loob ng ilang araw. Grabe, no? Hanggang isang araw, napansin siya ng isang congressman at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa gilid ng building. Dito niya na sinabi ang tunay na kalagayan ng 6,000 na white Russian sa Pilipinas. Yun. At nakiusap siya na payagan sila mga white Russian na tumira sa Amerika. Ayun na. Noong November 1949, bumisita ang isang American senator sa Tubabaw, Eastern Samar. Yun. At ito, si Senator Nolan. Nakita niya ang kalagayan ng mga white Russian at binigyan niya sila ng pag-asa na pwede silang makapasok sa Amerika sa pamamagitan ng Displaced Person Bill. Tuwang-tuwa ang mga Russian sa narinig nila at nabuhayan sila ng loob sa mga sinabi ng senador. Pero maghihintay muna sila ng ilang taon bago ito mangyari Yun. dahil madaming bill ang dapat ayusin ng Amerika. Tumira ng 4 na taon ng mga white Russian sa Samar. Namuhay sila ng mapayapa kasama ang mga Pilipino. Madalas nagpapalitan pa ng pagkain ng mga ito. Minsan naman, tinuturuan ng mga Russian sa magpiano ang mga bata sa Samar. Tinuruan ng mga isda ng mga taga-Samar ang mga Russian. Kapalit doon ay tinapay na gawa ng mga Russian. Pero ang hindi nila makakalimutan ay noong may dumating na malakas na bagyo sa Giwan. Sobrang lakas ng hangin at ng ulan. Ang problema nila, ang tirahan nila ay mga tent lang. Kaya nagliparan ng mga tent nila. Yun. Yung iba naman ay nagukay ng lupa para magtago sa ilalim. Takot na takot sila na akala mo katapusan na nila. Noong matapos ang bagyo, doon nila nakita ang pinsala na ginawa ng bagyo. Sira ang mga bahay. Nagiiyakan sila dahil wala na silang tirahan. Kaya ang ginawa ng local government ay pinalipat muna sila sa Tacloban habang ginagawa ang mga tirahan nila sa Tubabaw. Pero no pang 4 na taon na nila sa Eastern Samar, nakatanggap sila ng magandang balita. Nag-open na kasi ang Australia, Canada, South America, Germany, France at ang Amerika. Isa-isa na silang Oh, ito na dahil sa malapit na nga tayo matapos, ako komento lang ako dito. No, kung hindi dahil sa Pilipinas na nagpadala ng sulat na kung pwede manirahan ang mga white Russians sa iba't ibang bansa na ito, no, hindi sila makakaalis sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, dahil sa gobyerno natin tinanggap yung ano na yun, ano, liham na yun, at pwede na silang manirahan doon, no? Grabe. No, ano talaga ang Pilipino? Kumbaga siguro mababang loob ang pagbigay niya ng humingi siya ng ano, pahintulot na kung pwede patirahin ng mga white Russian sa mga lugar ninyo kasi hindi na namin kakayanin kasi 6,000 yan no, 'di ba? Siyempre susuportahan ng gobyerno, bibigyan ng pagkain, bibigyan ng mga damit, 'di ba? Mga sa araw-araw. Kaya humingi siya ng tulong na kung pwede ilipat yung mga ibang mga refugee. Grabe yung ginawa ng Pilipinas dito, no? sana silang sumakay ng barko papunta sa mga nasabing bansa. Ayan, no? Dito na rin naghiwa-hiwalay ang mga Russians at hindi nila alam kung makikita pa ba sila. Yun. Kasi Umiiyak ibang sila bansa. habang nakatingin papaalis ng Samar. Ay, 72 years na ang lumipas simula nung napadpad ang mga white Russian sa Tubabaw. Bawat taon, pumupunta ang mga ito sa Tubabaw para ipagdiwang at balikan na kanilang magagandang alaala dito. wow. Hanggang ngayon, tinatanong nila napakalaking utang na loob ang ginawa ng Pilipinas Ayan yung pare, no? para sa mga white Russians. Diba? Oh, hanggang dito na lang at nalaman natin yung history ng white Russian sa Pilipinas, kung paano natin sila kinupkop, no, at inalagaan kasi nga ang mga Pilipino talaga ay sobrang mapagmahal at yung maintindihin, maunawain, no, basta sa pagdating ng mga problema ang mga Pilipino ay talagang nagtutulungan yan, lalong-lalo na sa mga ganitong sitwasyon, no, yung mga digmaan sa ibang bansa hanggang ngayon, no, may mga Ukrainian, Afghanistan, no, yan yung Russian, andito sila sa ating bansa, no, para magbisita pa rin syempre at yung iba nga naninirahan na nga dyan sa may Samal, no, at gumagawa na rin ng community. Pero tignan nyo kung gaano ka open ang bansang Pilipinas para sa mga refugee na ito at sa mga bumibisita mismo sa Pilipinas, mga iba't ibang bansa. Grabe talaga yung pahintulot ng Pilipinas sa kanila, no, para pumunta dito. Sa bagay, sa ngayong panahon na to, yung mga nagtatrabaho talaga ng mga foreigners ay nagdadala ng dollars dito sa bansa natin, kaya malaking bagay din yun. At syempre yung mga OFWs natin nasa ibang bansa din, pagka umuwi rito ay may daladalang mga dolyaris din at malaking tulong talaga sa ating bansa. At yan na nga, no, hindi kayang guluhin ng China ang Pilipinas dahil nandyan din ang isa sa mga likod, pasikreto lang ang Russia, dahil nga dito sa utang na loob na ginawa natin ng pagkupkop sa mamamayan ng Russia, no? Sabi nga wag niyong gagalawin ang Pilipinas dahil kung gagalawin niyo yan, kami ang makakalaban niyo, sabi ng Russia, no? Kumbaga China yung ano natin kaya ang China talaga nagmamalabis na yan. Pero pag ginulo tayo ng China, ang sabi ng Russia,
umanda kayo pag ginalaw nyo yan ang Pilipinas. So magandang suggestion din yan kasi nga malaking utang na loob ng ng Russia sa atin sa pagkukup ng 6,000 katao, maki mo 6,000 pakakainin ng gobyerno natin yan. Bibihisan, bibigyan ng mga kung anong pangangailangan yan, di ba? Malaking tulong din yun. Kaya sana nga naisip ito ng gobyerno ng Russia na may utang na loob siya sa Pilipinas. Di ba? Napakaganda ng history ng ating bansa sa pagtulong. Galing talaga ng ating mga history ng Pilipinas, talagang meron talagang ang tawag dito yung mapupulutang aral na hanggang sa ngayon ang mga Pilipino ay nagtutulungan at tinutulungan ang mga dayuhan. Kaya kung nagustuhan mo ang ating reaksyon sa mga nangyari noon at hanggang ngayon, please po magbigay ka naman ng komento, like and subscribe. Kailangan na kailangan ko pong inyong suporta. Please po mag-subscribe kayo at huwag nyo pong skip ang ads kung meron na at ang ating video. Ito po ang Wow Philippines. Suportahan nyo po ako. Maraming salamat. Keep safe. God bless po.